baka pressure. Nothing's changing. Nothing has changed. Nothing has changed. Sir, ang paulit-ulit na sinasabi nila ay clear na siya ng COMELEC. Nothing has changed. We will file. We will. Okay, magandang araw po sa ating lahat. Sa ating mga subscriber ho dyan na nandito ho lagi sa mga bagong pasok. Welcome po kayo sa ating YouTube channel. Karangalan ko po na nandito ho kayo. Sinusuportaan niyo po ang ating YouTube channel. Sa mga datihan hong mga subscriber po na nandyan po lagi. Kaya ako ay nagpapasalamat sa inyo kasi hindi niyo ko iniwan talaga. Sa lugar ko dyan sa Pilipinas, sa San Carlos, Pilar, Bohol. Magandang araw po sa inyong lahat. Mga bulanan kahit saan ngayon na nag-migrate ho sa parating Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ganon na rin sa mga OFW na maraming mga bulanan. Marami pong salamat sa inyo. At dito sa Spain, grabing init kaya kahapon hindi ako nakapag-upload. Ayun sa sa isa kong kaibigan dito na si Ma'am Jana Flores. Nagtanong siya, Ma'am, pasensya na hindi talaga ako nakapag-upload kahapon ng para ngayong araw na to. Pero ito, meron akong upload ngayon para to sa ngayong araw na to. Ang pag-uusapan natin dito ay tinapos na pala ng INC ang kanilang rally kahapon. So 3 days bali ang kanilang rally. Pero kaya ako na tawag nito na nakapag vlog ako ngayon kasi nga dito katatapos lang ho ng rally ng INC. Pero itong si Senador Marcoleta tinuluyan na sinampahan ng kaso ng ombudsman. So hindi nadala sa mga sigaw ng mga taga-INC at iba't ibang grupo na dapat wag na si Marcoleta kasi nga may nauna pa dito at itong kaso ni Marcoleta iba ho to sa mga flood control kasi ang mga tao kasi ngayon ang tinitingnan dito ang kaso talaga ng flood control ang kanilang gustong malaman kung sino talaga ang dapat makita kung sino ang mastermind. So ngayon itong INC kaya nga sila lumabas sa kalye. 3 days na ang kanilang pakipaglaban, pakipagsalamuha sa mga kapwa INC, pakipagsalamuha sa kapwa mga iba't ibang grupo, mga Muslim, nandoon ho kasama na ho, mga politician na nandoon din, bali suporta din sa Iglesia ni Cristo. Pero para sa akin, ang pagod ng INC sa loob ng 3 araw ay hindi ho nakamit ang kanilang hustisya dito sa panawagan ba na wag namang piliin lang si Marcoleta kung kasuhan na yung iba din. Ngayon, araw na to, nakita ko nga sa balita dito sa GMA, ang nilagay pa sa GMA News online ay breaking news. Kasi alam din naman sa mga media na ang rally na yun ng INC ay patungkol ho yun sa kay Marcoleta. Kaya siguro ang nilagay dito sa bias na mga media ngayon ay breaking news. Kasi ang siguro sa mga media ngayon, hindi nadala sa mga panawagan ang itong nangyayari ngayon sa kay Marcoleta. At kanina rin nakita ko itong parang may caucus doon sa Senado na pinuntahan din ni Robin Padilla at ni Loren Ligarda doon sa pinapatawag ng caucus doon sa majority. At mayroon nakita ako nag-post din sa YouTube na bumaliktad na daw si Robin Padilla at saka si Loren Ligarda. Huwag naman ganun na nakita na lang nandoon sa grupo na pumunta to si Loren at saka si Senator Robin Padilla, sabihin na bumaliktad. Di ko na pangalanan kung anong YouTube channel ho yan kasi alam ko naman na siya ang tagalagay lang ho ng taga-video lang nagsasalita lang siya sa video pero tagalagay ng mga niya, title niya ay hindi siya. Kasi dati ho siyang official ng military pero hindi ako sang-ayon sa kanya. Maki-DDS din yan. Kaya lang para sa mga tema kasi sa kanya mga ay hindi ko type yung mga niya. Kaya huwag naman sabihin niya bumaliktad pero tiningnan ko yung mga balita din sa mainstream media. Hindi naman sinabi na bumaliktad. Umatin lang itong dalawa. Hindi naman yung bumaliktad na. So ngayon, itong si Senador Marcoleta,
balik tayo sa topic kay Senador Marcoleta. Anong susunod nito? Kasi na-file na siya ng kaso ng ombudsman. So mayroon ba to siyang ilalabas din ng warrant of arrest kapag naplansya na ho ito lahat? Kailan kaya ito ilabas ang warrant of arrest ni Marcoleta? Yan ang tanong ko din. At ang pakisuyo ng Iglesia ni Cristo dito, ngayong 3 araw ang kanilang rally, masundan pa ba ang kanilang mga pakisuyo na wag naman mamili ng tao? Wag naman piliin itong 75 million na donation na galing sa private na tao. So para sa akin, ang ginawa ng INC dito sa kay Bongbong Marcos, na para bang nakikita ko lang ang aking tanaw dito lang sa INC ay parang warning. So kung talagang pumalag ang INC nito, paano kung sunod na palag nito ay hindi na panawagan talaga na transparency na? So si Marcos, sa tingin ko, hindi niya na nirerespeto ang Iglesia ni Cristo dito. Hindi na. Kasi ilang beses na ang Iglesia ni Cristo na naglabas ng mga hinaing sa gobyerno. Hindi pinakikinggan eh. Pakinggan lang ngayon, pero kinabukasan wala na. Ano nangyari ngayon? Ano nangyari doon sa impeachment ni BP Sara? Nung unang-una, na sabi ni Bongbong Marcos, hindi niya suportaan ang impeachment. Di ang INC, nagrally na hindi nila suportaan ang impeachment ni BP Sara. Nung una yun last year. Pero anong nangyari? Pagkasunod araw, nag-file ng impeachment itong mga congressman. At ang pumirma pa doon unang-una, itong anak niya, si Sandro Marcos. So, yun ang una. So, yung pangalawa, yung rally din ng INC na yung panawagan nila noon, yung accountability, transparency at saka 3 bagay yun ang hinihingi nila. Hindi pa rin pinapakinggan ni Bongbong Marcos yun. Tablado pa rin ang INC dito. So sa ngayon, ito na naman, miyembro mismo ng INC na kailangan unahin mo na yung kailangan ni Chis Escudero, itong si Joel Villanueva. So ano nangyari? Ngayon, si Bongbong Marcos pumunta ng Canada. Akala siguro ng mga tao ay hindi na to. Mayroon nga ako kahapon na hindi daw file ng kaso itong si Senador Marcoleta. Pero kanina, nung pagtingin ko kaninang umaga, ayan ang nakita ko kaagad. Yang sinabi ng GMA News Online na yan. Sabi ko, abay, tinuluyan talaga. Hindi talaga to di talaga natinag dito si Boyeng Remulla sa mga sinasabi niya. Kasi may sinasabi si Boyeng Remulla na talagang tutuluyan talaga niya si Senator Marcoleta. Kasi ito silang dalawa, parang noong mga investigasyon, noong 18 Marines, kung ano-ano pa yung sa hawak pa ni Senador Marcoleta itong Blue Ribbon Committee, mukhang nagka-personalan sila doon. Parang itong si Boyeng Remulla, mayroong sariling kinikimkim na inis o galit dito kay Senador Marcoleta. Kaya ito siya ngayon ang naghanap talaga ng butas na talagang tutuluyan niya. Ito yung sinasabi niya in-interview sa media. Ano ko lang to, ipakita ko sa inyo. Ito sir, wala po bang pressure? Nothing's changing. Nothing has changed. Nothing has changed. Sir, ang paulit-ulit na sinasabi nila ay clear na siya ng COMELEC. Nothing has changed. We will file. We will file. Walang nagbabago. This has not changed anything. Okay? May mensahe po kayo sa Wala akong mensahe. Basta sa akin lang, we will do our job. We will do our job. Gagawin namin yung trabaho namin. Doon pala nakita ko na ang sabi niya ay talagang, hindi lang sinabi niya, tutuluyan ko to, pero maintindihan natin, mag-gets mo siya na tutuluyan. Anong nakita ko, sabi ko hindi ito kakayanin talaga ng rally na to. Kasi itong si Boyeng Remulla talagang pursigido na ang kanyang pag-file ng kaso dito sa ombudsman. Hawak niya ang ombudsman talaga kasi siya nga ang amo dyan So wala siyang pakialam dyan. Basta ang ano niya dito, kung masagasaan kayo. So ang tanong ko dito, ano ang sunod hakbang ng INC dito? Kung halimbawa man na nag-file na ng kaso so may kaso na. So ang sunod nito,
warrant of arrest na. So kailan nila ilabas ito? Kaya ito, sabi ko, i-vlog ko nga muna to kasi nga, oy ma'am, salamat ma'am Jana sa pagtanong mo. Dito ko to sagutin sa mga subscriber ko ho dyan na kung totoo, napaka ano ko to, talagang masugid na taga-subaybay ko to sa aking YouTube channel, si ma'am Jana Flores. Marami pa dyan. Marami pa ho dyan. Ang dami-dami ninyo dyan na masugid talaga na nandyan sa comment section ang inyong mga pangalan. O pasensya na ho kagabi na hindi talaga ako nakapag-upload. Sabi ko, kasi pinakiramdaman ko muna yung pagkatapos ng rally. Kasi nung nakita ko yon, nung nabasa ko, o napanood sa balita, na sabi ko tapos na, tinapos na pala. So parang nakulangan din ako sa mga sinasabi doon dito sa kay Edwil Sabala. Sabi ko, ano ang pinaglaban ba ng IENC talaga? Parang nakulangan talaga ako. So, yun yung sinasabi niya rin. Ano ko lang, kasi sabi ko, hindi ko maintindihan kasi kung ano talaga ba. Mga kapatid at mga kababayan, maraming salamat sa inyong lahat sa pakikipagkaisa ninyo sa mapayapang kilusan nating ito. Salamat sa inyong pagtitiyaga na kahit umuulan o mainit ang araw, ay narito pa rin kayo alang-alang sa kahalagahan ng ating mithiin. Pinasasalamatan din natin ang mga naging panauhing tagapagsalita, ang mga pulis na nagbigay seguridad, at ang mga opisyal na nagbigay pahintulot sa atin na makapagtipon dito. Higit sa lahat, nagpapasalamat tayo sa Diyos at umaasang kung ano ang kanyang kalooban ay siyang makapangyayari. Naniniwala tayo na naiparating nating malinaw sa mga kinauukulan ng ating mensahe. Loobin nawa ng Diyos na maghari ang tunay na katarungan sa ating minamahal na bansa at wag nawang magtagumpay ang sino mang bumabaluktot sa batas para lamang sa kanilang makasariling kapakanan kahit na ikapariwara ng ating bansa. Dito natin tinatapos ang ating peaceful rally. Kung paanong mapayapa, maingat at maayos tayong naglakbay papunta rito, nawa ay gayon din sa ating pag-uwi. Maraming salamat po. So sabi ko, hindi ko maano kasi, wala kasi masyadong paliwanag Yun lang talaga ang transparency. So kung ganun, ilabas pa. Alam ko naman may ilalabas pa kayong mga hinaing pa dito sa gobyerno na to. Ilabas nyo na lahat. Kasi ang mga tao nag-antay talaga doon sa ano pang sasabihin ng IENC. Iba doon, akala nga nila katapusan ni Bongbong Marcos Pero hindi ako naniniwala na aabot sa ganun. Kung hindi ito aabot sa ganun kasi sa first day pa lang ng rally, sabi ko hindi ito aabot sa ganun na magkaroon talaga ng people power. Sabi ko hindi wala itong plano na ganun. Ganun ang plano ng IENC. Pero ngayon ito nangyari sa kay Marcoleta. Tutuluyan si Marcoleta. Alam ko naman mayroon pang next move ang IENC nito. Kaya sa mga kagaya sa atin, mga OFW, lalo sa Pilipinas, masid-masid na lang tayo ngayon kasi sobrang magulo talaga ang sitwasyon ngayon sa Pilipinas. Politika, andyan pa yung impeachment na mag-uumpisa na rin sa Lunes. Hindi ko alam kung itong kaso ni Marcoleta baka ito'y sinasadya to na itaon ngayon para makatakpan din itong kaso na to para sa impeachment naman sa sunod. So di natin alam ang mga takbo kasi ng utak talaga sa mga politiko ngayon sa Pilipinas, sa mga panggobyerno ngayon na ang hirap talaga intindihin sa sitwasyon ngayon. So sa lahat ho ng sumusubaybay sa ating YouTube channel, marami pong salamat sa inyo. Marami pong salamat sa inyong lahat. Mamaya kung kakayanin, mayroon din akong i-upload siguro mamayang gabi para magkita-kita tayo ulit. So maraming salamat ulit. God bless po. Magwe-weekend na. Happy weekend po sa inyong lahat.